natin sa legal na action, diba? Hanggang ngayon, hindi sila tumitigil. Pero hanggang ngayon, patuloy din tayong maghahanap at maghahanap. Nag-aabang lang tayo kung ano pong pwede may dagdag sa kaso, diba? Hindi naman kasi yung labanan natin. Hindi tayo sasagot at sasagot sa social media. Kaya ginagawa nila kasi hindi naman yung content natin. Content natin is ito, charity, adventure, samahan, diba? Ito, content natin, pamilya. So kung sasagot man tayo, kaya nakasagot tayo, minsan-minsan, pero sila inaaraw-araw na tayo. Kaya kung natin hindi tumitigil, hindi tayo nakapatay. So, ayun, ulit-ulit na naman sila sinasabi, kung nakaraan tungkol kay Krista. Makalingap kami po, sa totoo lang. Hindi po kami namimilit, hindi kami namimilit kung nag-vlog ka namin. Nasa kanila pa rin, nasa kanila pa rin desisyon, nasa inyo pa rin desisyon. Kung ayaw nyo sa desisyon namin, malaya kayo. Malaya kayong hindi magpa-vlog. Ano? Malaya kayong hindi mag-vlog. Ako naman kasi kaya gusto ko silang i-vlog. Ang Kalingap Angels natin, ang i-vlog natin. Kasi ayaw ko silang iwan. Hindi dahil sa wala akong mga content. Kasi kung tutusin, marami akong pwedeng content. Marami kami pwedeng puntahan. Sa totoo nga lang, hindi kami makaalis dito. Kasi kasi namin, ang dami kong gustong balikan dito sa dahil yung mga kasi may mga binabalikan din ako dito sa dahil na beneficiaries natin. Kaya sa mga beneficiaries natin, beneficiaries ko, simple lang naman ang rules natin. Kung ayaw nilang mag-vlog sa atin, kung hindi sila sang-ayon sa desisyon natin, hindi. Malaya naman sila, diba? Malaya silang hindi mag-vlog. Kasi ako, totoo lang, ginagawa ko yung best ko para gumawa ng content para sa kanila. Nag-iisip tayo, nag-brainstorm tayo. Siyempre bilang content creator, hindi lang sa basta mag-vlog. Mag-vlog tayo, yung panonood ng mga manonood natin. And ginagawa ko yun para sa kanila. Yung mga sponsor na pumapasok, hindi naman yung para sa akin. Diba? Mga sponsor, kagaya ng laging bukang bibig. Yung isang antay na lagi ng bukang bibig, yung sponsor na o sponsor, sa sponsor lang tayo umahasa. Napaka-fake mo. Salatang wala siyang alam, nagtanggi siya ng mungkot. Basta lang talaga manira. Unang-una, nakakapabahay ako ng walang sponsor. Mula sa vlog ko, mula sa pag-vlog ko. Ano? And pangalawa, kung may sponsor man, hindi man para sa akin yun. Para yun sa mga beneficiaries ko. Kagaya nung sa mga, yan, kagaya mga kina-Beyonce, kina-Krista. Diba? Sa pag-vlog ko, nagkaroon sila ng sponsor. Hindi man para sa akin yung sponsor na yun. Yung mga katotoo lang sa mga love team, kung may mga sponsor man, para sa kanila yun. Para kay Beyonce, kay Carla, kay Krista, kay Joy. Diba? Sa akin, wala nang nagpupunta sa akin kung meron man, paminsan-minsan lang. Which is, wala nang problema sa akin. Diba? Masaya ako may mag-sponsor man sa kanila. No? Kasi ang trabaho ko lang talaga is gumawa ng content kung saan mamahalin sila ng tao, gustuhan sila ng tao, nasa kanila yung spotlight. Diba? Wala na sa akin yung spotlight eh. Kahit nasa kanila na yung spotlight, nasa kanila na yung focus minsan sa vlog ko. Hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko, ginagawa ko yun para matulungan sila. Para may tumulong din sa kanila, maliban sa akin. Diba? Tapos, pag may desisyon lang ako na hindi nila magustuhan, or may desisyon lang ako na hindi magustuhan ninyo, ako na yung masama. Ako na yung binabash. Diba? Ako na yung kontrabida. Which is, yun, ginawa ko yung series. Hindi man po para sa akin. Para sa mga Kalingap Angels sila. Diba? Dahil sa series, nagkaroon sila ng sponsor. Mas meron sila ng mga sponsor. Diba? Kaya yun, ngayon ko lang kasi sa mga nangyayari ngayon. Kapag may desisyon ako na hindi nila nagustuhan. Ay, salamat po. Thank you. Ang ayaw lang kasi sa nangyayari ngayon, mula nung magkaroon tayo ng mga love team. Di ba kung start sa Roshan? Kapag meron silang episode or may masama kahit konti or may decision ako na nagawa, hindi nila nagustuhan. Ako na yung kakalaban nila. Diba? Sa totoo lang po, yung mga decision ko po, ginagawa ko po yan para sa kanya po nila.
Ano po? Ano po? BSM coffee po tayo. So, ayun, kaya ako sinabi ko, nagdidesisyon po ako nang hindi ba basta-basta. Nag-isip ako po mabuti. Kasi, gaya yan, di ba? Inend ko po yung kay Krista. Kasi ayaw ko pa ng huli, ako na naman yung masisi. Diba? Ayaw ko pa ng huli, ako na naman, nasa akin na naman lahat. Ako na naman magpapasan. Ayaw ko po ng ganun. Ayaw ko na mahuli. Ngayon pa nga lang, inend ko, naman na yung masama eh, di ba? Ako yung masama sa tingin ng iba. Dahil yung mga fanatic. Yung mga nangyayari sa previous love team na di natin nakasahan. Pero ako sinisisi ng iba. Sa totoo lang po, sa vlogging, sa mga upload ko, talagang nasa responsibilidad ko yan pag nasa upload ko. Pero outside sa mga upload ko, wala na po akong kinalaman dyan. Ano po? Personal life nila, huwag niyong isipin na personal life nila is alam ko po. Ano kahit papisan ko yan, huwag niyong isipin na personal life nila is 100% alam ko. Kasi sa dami ng ginagawa ko, sa dami ng mga inaasikaso ko, saka may pamilya na rin po ako, focus ako sa family ko, sa dami ng inaasikaso ko, mga beneficiaries. Sa tingin niyo po, pati yung buhay nila, pakikialaman ko ba? Kaya yung personal life nila, yung mga K-boys, personal life nila is hindi ko lahat alam ko yan. Hindi lang po kami masyadong nagsasama. Kala kasi ng mga antay, sponsor yung haba natin. Hindi po, kaya kong tumulong kahit walang sponsor. Ano? Kaya kong magbabahay kahit walang sponsor. Bonus na lang sponsor talaga. Bonus na lang sponsor na magmamahal sa mga beneficiaries ko. Kaya ni Carla, diba? Yung mga sponsor siya, di ba mga sponsor po yun? Sponsor yung beneficiaries ko. Wala pa akong sponsor. Ang sponsor ko lang po is kayo. Kayo mga manonood. Kayo po ang sponsor ko. Kaya hindi na-skip ng ads. Kaya lang po, kaya po, andito ako napapatuloy. Yung channel ko is nandito pa rin. Kasi dahil po sa inyo, mga viewers. Masakit lang talaga na yung mga nangyayari kagaya kung nakaraan lang. Pero, guys, may po iba si Krista. Si Krista po wala akong masabi. Okay na okay po siya. Last Sunday, pinuntahan niya ako. Siya lang po yung kumausap talaga sa akin ng personal kapag may mga kanyang problema o misunderstanding sa mga beneficiaries ko. Sa pagkakaalam ko, si Krista lang po yung gumawa niya sa akin. Siya pa lang po yung gumagawa niya. Yung pinuntahan mismo ako, nilapitan ako na, Kuya, sorry, nagtatalo din kami ni tatay o dyan. Nakausap ko na si Papa at nagsusorry din si tatay sa iyo. Napasabi niya na sorry din. Kaya guys, huwag niyo pong ano yun si Krista. Natutuwa naman ako sa bata niya. Kahit minsan talaga is, siyempre bata pa. Minsan, pag ganyang bata talaga, hindi mo rin mapagsabihan. Pero sa ugali niya, like yung marunong siyang humingi ng tawad, pag nagkamali siya, talagang nandun talaga. So okay po kami ni Krista. Alam mo, kila tatay naman, sa tingin ko naman nag-sorry na, ano? Hiningi lang, ano ko lang naman doon is, ipagtanggol lang naman nila tayo, ang Team Kalinga. Kasi nasa loob siya ng Team Kalinga. Hindi sapat yung ano lang eh, no comment po ako dyan. Hindi sapat yun kasi di lang Kalinga, lalo na ako, bilang leader ng Kalinga. Masakit sa akin, yung kasi welcome ka dito ng Kalinga. Share namin sa yung community namin. May mga viewers ka dahil sa Kalinga. So, simple yung pagtatanggol lang, yun lang naman ang hinihintay ko. Pero since okay mo na, nakapag-sorry mo na rin, hindi lang naman ako magpatawad. Hindi lang naman ako magpatawad. Hindi mo kami nagaan na tatawin talaga sa mga. Dito lang talaga sa isang antay na to na hindi tumitigil. Kaya hanggang di siya tumitigil, lalong natadagdagan yung pagka-desidido namin na kasuhan siya ng kasuhan. No? Sobrang yabang, grabe. Sobrang yabang niya at sobrang fake news niya. Lahat ng pwedeng paninira sa amin, sinasabi niya. No? Lahat talaga. Yung scripted daw, pumira sa papers namin na pag-vlog. Pag-train mo pa kami pagbibintahan scripted, pati yung mga tutulungan namin na beneficiaries. Ano yung si tatay
Tapos, nabigay na namin sa kanila eh. Porque andyan na. Saka sila ganyan magsasalita ng scripted po yun. Scripted ba yung bahay niyo dati na nandun kayo nakatira? Scripted ba yun? Scripted din ba yung mga sinasabi sa akin ni Biancy yung tuwing nag-interview kami? So kung scripted yun, so sino yung nagsinungaling? Diba? Kasi kami bumabase na naman kami sa interview. Kami, nakabase na kami sa buhay mismo, sa buhay na nakikita namin, sa buhay niyo mismo ng mga beneficiaries natin. Kung sabihin niyo, pinapaniwalaan namin. Kaya nga kami naluloko eh, diba? Kaya may mga taong nawawakwak. Kaya may mga taong napapaniwala kami. Kasi kami, mabilis ako magtiwala eh. Mabilis ako magtiwala. Kaya nga ganun na nangyari. Hindi nila pwede sabihin scripted yung buhay ni Biancy. Kasi nga, panoorin yung bawat episode. May interview kami doon. Bawat episode may interview, may tanong at sagot. Pati ba yung iyak ni nanay, scripted ba yun? So kung scripted yun, sino nagduloko? Diba? Kasi ako nagtatanong lang naman ako, nag-i-interview ako. Ano lang naman yun? Kaya itong antay-kalingat na to, napaka-habang ng pag-iisip. Hindi niya alam sa mga sinasabi niya, bumabanda sa pamilyang iniidolo niya. Buhay ni Ryan, scripted ba yun? Papahin natin ni Ryan. Walang sponsor yan. Kapisot, wala yung sponsor. Tandaan mo, hindi kami umakasa sa sponsor. Bonus tayong may tumulong sa amin. Diba sa yan yung ginagawa mo eh. Yung sponsor ng Kalinga, kinukuha mo. Yan yung ginagawa mo. Iniisa-isa mo. Matagal mo nang ginagawa yan, no? Pa. So yan, konting ano lang, napalabas na ako ng salo. Hindi ako kasi magpaka-live. Okay na yung sa vlog ko na lang sasabihin. And kung napapansin nyo, halos hindi na ako daily mag-vlog kasi mas focus ako ngayon sa quality ng vlog natin. Gusto ko yung may pahinga ako. Kasi daily vlog, sobrang pagod. Pero kung kaya akong mag-upload daily, and abot naman yung standard ko, pwede naman. Mag-upload ako daily. Pero kung hindi pa niya na kukuha, may editor kasi tayo, may editor, check ko rin yun. So hindi pa sapat yun para i-upload, hindi ko pa i-upload. So ngayon, mas okay din yung ganito. Pero sa una naman to, pag nagamay na namin, balik tayo sa daily uploads, ano? And yung talagang mag-enjoy yung mga viewers natin. And just sa ranking, di ko na masyadong iniisip yan, yung mga ranking na yan. Ang focus ngayon is views natin per upload, hindi yung views per month. Ang mas focus ngayon is views per upload. Diba? So okay naman ang views natin, 300k naman. Kahit tumigil tayo ng 2 to 3 months, parang gano'n, nagtigil na tayo sa main channel natin. Nagtanggal din tayo ng mga live, mga uploads. And kita-kits po tayo, mga kalinga, kung nasan mga kayo. Yan, patay po kung nasan kayo, kung saan gusto pumunta kami, at pupuntahan namin kayo. So, yan. Yun lang. Salamat sa mga nag-PM sa akin, nagsusuporta. Mga ninang ko yan. Sa mga totoong susuporta. Thank you. Siyempre sa inyo po mga viewers,